Nakatakdang lumipad papuntang Saudi Arabia si Pangulong Bongbong Marcos sa Huwebes ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa isang press briefing sa Malacanang kanina, inanunsyo ni DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu na dadalo ang Pangulo sa unang ASEAN Gulf Cooperation Council o GCC Summit sa Biyernes. Bukod sa summit, makikipagkita rin si Marcos sa Filipino community sa Riyadh at magkakaroon siya ng bilateral meeting sa mga opisyal ng Saudi Arabia at Bahrain. Inaasahan din ang business roundtable sa pagitan ng Pangulo at mga Arab businessmen at Ministry of Investment ng Saudi Arabia. Agad na babalik ng Maynila ang Pangulo matapos ang summit. Of course, part of the discussion could be the presentation of the Maharlika Fund to the Kingdom of Saudi Arabia and its businesses. Again, the protection of our nationals abroad, especially in terms of labor reforms being proposed for the Kingdom of Saudi Arabia, and the Arab assistance to the development of our BARM, the autonomous region, Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao. Parte na ng investigasyon ng Senado ang di umano'y mass grave sa Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Personal na nasaksihan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang hindi rehistradong sementeryo dito kung saan nakalibing ang aabot sa 20 mga bata at sanggol. Nagsimula ang investigasyon ng Senado sa Socorro noong nakaraang buwan dahil pinipwersa raw ng leader ng grupo na si J. Renz Kilario o Senyor Aguila na magpakasal ang mga minor de edad. Ayon kay De La Rosa, isang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ang nagsumbong sa kanya na tumanggi umano si Senyor Aguila na maipagamot ang kanyang anak sa doktor kaya ito namatay noong 2021. Ayun, babatay. 1 year old, 2 years old, meron pa ng araw na, no? So ibig sabihin, kung ganun, baka kulang kayo sa alaga dito. Hindi binabawalan yung mga mothers na dalhin sa proper child care yung bata. Bakit matay ng ganun kaagad? Tiniyak ng pamunuan ng House of Representatives na walang nakuhang mahalagang impormasyon ng hacker mula sa kanilang website. Nitong weekend ay napasok ng hacker ang website ng House of Representatives, pero ayon kay House Secretary General Reginald Velasco na na-deface o binaboy lang ng hacker ang kanilang website. Puro impormasyon lang anya sa mga panukalang batas at schedule ang napasok ng hacker, pero walang nagalaw na personal information ng mga kongresista. Tinitrace na ng National Bureau of Investigation at Department of Information and Communications Technology o DICT ang hacker. Ayon pa kay Velasco, iniutos na rin ni House Speaker Martin Romualdez na patatagin ang kanilang systems sa pamamagitan ng pagkuha ng mga dagdag na tao at pagbili ng mga bagong equipment. Manatiling nakatutok sa mga init na balita, Zandro Ochona para sa All TV News.